Okay, so magandang gabi po sa atin lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay patuloy na kaisa sa ating pong patuloy na pagsama-sama in the presence of the living God. Kaya po muli ay ating pong dalhin ang ating pong mga kaisipan na makapokus sa bawat mga katotohanan na ito ay mahahayag dahil ito na po yung panahon na kung saan ay mag-unawaan po natin ang lahat ng mga katotohanan at hindi lamang maunawaan, kundi magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Upang ang lahat ng ating pong mga minimithi na makapabilang sa kaharian ng Diyos ay magkaroon po ng katuparan. Kaya po sa ating patuloy na pagtitipon-tipon, ay ito ay upang makaptivate ang ating mga kaisipan, na ito ay na bilanggo o na-impluensyahan ng kasinungalingan sa mundong ito. Kaya sa oras na ito ay muli ay magipagbukas po kayo sa Matthew chapter 15, verse 22 hanggang 28. Basahin ko sa inyo sa English version, King James. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even so thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Father, thank you for the scripture, Lord God Almighty, that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all this written scripture upang patuloy na ito, Panginoon, ang magbigay sa amin ng liwanag, Panginoon, Lord God, sa lahat ng katotohanan na kailangan po naming mapag-alaman at magkaroon kami ng lubos na kalayaan, Panginoon, sa lahat ng mga kasinungalingan na dumating sa amin, Panginoon, Lord God. Hinggil, Panginoon, Lord, sa paghahayag, Panginoon, ng maling impormasyon. Panginoon, kaya po dalangin po namin na ito na po ang panahon na kung saan ang lahat, Panginoon, na makakarinig nakikiisa sa patuloy na tayo namin your holy presence upang maipaunawa ang lahat ng bagay na ito ay magkaroon, Panginoon, ng higit na himala sa kanilang mga buhay. Salamat po, in the presence of all your heavenly hosts at na pinamumunan ng Angel Michael and Angel Gabriel at higit sa lahat your holy presence, O God Almighty. But I pray, O God, to continue clothe us with all wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo and open the floodgate of heaven and pour out your spiritual blessings, Panginoon, all spiritual blessings na kakailanganin po namin, Panginoon, sa aming pong patuloy na paglalakbay, na matagumpay, na matahak namin ito hanggang sa iyong kaharian, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name,
Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real God's greatest miracle. So, kailangan po natin na mapag-unawaan hinggil po sa tunay na himala. Dahil sa mundong ito ay marami pong nag-a-aspire na maranasan ang himala ng Diyos, signs and wonders, miracles mula sa ating Panginoon. Kaya po nakikita po natin na kapag may gumagaling physically or may mga bagay na nangyayari sa kanilang physical na buhay, ito ay kanila pong sinasabi, "Salamat Panginoong Jesus dahil pinagaling mo ako." Pero tandaan po natin, at una sa lahat, kailangan maintindihan po natin yung ating pong katatayuan. Kung tayo ba ay nararapat na tumanggap ng himala mula sa Diyos. Noong likhain ang Diyos ang tao, siya po ay nilikha niyang tripartite being. So, ibig pong sabihin na andoon po yung ang tao ay andon ang kapayapaan, kagalakan, to fellowship with the Lord, with the Creator, walang mga sakit, walang mga problema. But ngunit nung kanila pong trinansgress, yung habilin ng Panginoon sa kanila at pinakinggan nila ang tinig ng demonyo, doon na po nahulog ang buong mundo sa kamay ni Satan. Kaya, dito, kailangan maunawaan natin na nung nahulog na po ang atang tao sa kamay ni Satan, tayo po yung tinatawag na mga Gentile by nature o pagans. Kaya inuulit ko po itong Pilipinas ay hindi po totoong Kristiyano, ngunit it is a Christian religion. Ibig pong sabihin na pag Christian religion lamang ito, ibig pong sabihin it is a pagan's nation. Bakit? Dahil yung Christian na ito'y dumating sa ating Pilipinas, yung pong tinanggap natin na pagiging Kristiyano ay hindi po yung reality na ito'y inumpisahan ng Panginoong Yesus in the full operation of the Spirit of God in the book of Acts. Hindi po yun yung dumating sa atin, kundi yung dumating sa atin sa Pilipinas ay yung po yung bunga ng pag-declare, pag-decriminalize ni Emperor Constantino ng Christianity as a state religion ng Roman Empire. So ito po yung dumating sa atin. Kaya ito na rin yung pinanghawakan ng lahat. Kaya kahit na anong mga religion, inuulit ko, ay sinasabi na sila ay mga Kristiyano. Di ba? Kahit na anong grupo, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Manalo, Seventh-day Adventist, Baptist, Methodist, Assemblies of God, or ano pa mang mga denominations, lahat yan, Roman Catholicism, Orthodox, lahat yan ay they claim. Even UCCP, they claim that they are a Christian. Bakit? Dahil yung pag-declare ni Emperor Constantino to legalize Christianity as a state religion ng Roman Empire, ay dito po kinanonize yung Biblia at ito yung naging batayan ng lahat ng mga Kristiyano
ng kanilang pananampalataya dahil ito ang order that the Bible is the Word of God. Kaya dito, lahat yan, kung bakit may mga iba't ibang mga religion na ito ay nagsulputan mula noong 19th century ay dahil sa paniniwala at pagtuturo that the Bible is the inspired and authoritative Word of God. Kaya sinasabi ng marami na itong Pilipinas is Christian nation. Kaya inaakala ng marami dahil Christian nation ay may connection na sa Diyos. Pero tandaan po ninyo, wala pa pong connection sa Diyos dahil itong Pilipinas ay Christian religion lang. Ibig sabihin pagan nation. Na ito yung sinasabi ni Pablo in Ephesians chapter 2 verse 13 na ipinanganak tayo sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. So ibig pong sabihin na kahit anong ginagawa po natin until na tayo'y nananatili na pagan nation ay wala pa pong na-establish na connection or access to the living God. Kaya yun po yung katotohanan. Kaya ang tanging ibinigay lang ng Diyos sa atin ay yung divine amnesty, na ito'y matatagpo natin, makaharap the risen Christ, which is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero nabilanggo ang lahat doon sa theological doctrines. Kaya po, kapag may mga gumagaling, kahit na anong religion sasabihin, pinagaling ng Panginoong Hesus. Yung po, dahil at kung titingnan po natin, ang mga pagans na katulad po natin, inuulit ko po, na tayo po ay si Satan ang tumayong Diyos sa daigdig na ito. Siya yung nagkaroon ng kapamahalaan at kanya pong, ito pong physical na katawan po natin, ang kanyang servant upang tayo ay magiging slave ng sarili nating katawan. Kaya ito yung pinaglilingkuran natin. Kaya kung magkasakit, kailangan dalhin sa ospital o humingi sa Diyos na sasabihin, salamat na nananampalataya ko sa Panginoong Hesus na talagang siya ang kagalingan at gumagaling nga. Di ba? Pero ang tanong, nung gumaling ka sa iyong sakit, kanino ka naglilingkod? Yun yung problema. At hindi natin common sense na kung tayo po ay still belong to the kingdom of Satan bilang siya ang hari, alangan na ang Diyos na buhay ay makipag-compromise sa atin upang pagalingin, di ba? Kaya nga maraming mga nangyayari. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanyang bayan? Nang sabi niya doon sa kanyang bayan, sa Matthew chapter 24, verse 23, nang sabi niya, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Ito'y sinabi niya bago pupunta in the cross of Calvary. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall receive the very elect. So, ibig pong sabihin na sabi ng Panginoon, binalaan niya ang kanyang mga bayan, na kung sabihin nila nandito si Kristo, huwag kayong maniniwala. Dahil, sabi, marami ang babangon na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. So, alam natin na do'y pinag-aralan natin sa mga nakaraang mga Bible study, ay ang mga bulaang propeta at bulaang Kristo ay yung mga nagtuturo ng theological doctrines, which is a damnable heresies. Kaya po, yun yung sinasabi na makikita ninyo sa television, maraming gumagaling. Ang daming gumagaling. Ang tanong, nasaan sila? Dahil kung may gumaling at ang Diyos ang may gawa noon, ibig sabihin, meron pong pruweba na may nangyari sa lahat ng mga gumaling.
natin na maging yung scripture natin na yung babaeng Kanaanay. Dito mapapatunayan na ang sabi dito, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievous, vexed with a devil. So, sabi niya, maawa ka sa akin, anak ni David, Panginoon, dahil ang aking anak na babae ay pinapahirapan ng demonyo. At ang Panginoon, hindi siya sumagot. Walang word na kanyang sinabi. Kaya yung kanyang mga disipulos ay sinabihan ng Panginoon na palayasin siya dahil nag-iingay. Pero ang dito binukas ng Panginoon ang kanyang bibig. Nang sabi niya, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. O maliwanag, hindi ako, sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawalang tupa ng tahanan ng Israel. So, hindi tayo na mga Gentiles, dahil hindi naman tayo Israel. Kaya dito, ang babae ay hindi po siya sumuko. Siya ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon at sabi niya, tulungan mo po ako, Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Hindi marapat na yung pagkain, tinapay ng mga bata ay ibigay sa mga aso. Yun yung himala o trabaho ng Diyos. Hindi maaari, sabi niya, dahil ang mga Gentile na katulad natin, sa harapan ng Diyos, tayo yung mga aso. Dahil gumaling ka man physically, hindi mo matatakasan yung kasamaan na idinamit ni Satan sa ating physical na katawan. Ang kailangan dito ay hindi yung kagalingan, kundi yung kalayaan mo upang makawala ka sa pagiging slave ng sarili nating katawan. Kaya ang sabi ng babae, kaya nga sinabi ng Panginoon na hindi marapat na ibigay sa mga aso. Kaya makikita ninyo ang sabi ng babae, tunay Panginoon, sabi niya, ngunit ang aso ay kumakain sa mga nahuhulog na mga crumbs or murkat mula sa lamesa ng kanyang masters. Kaya ang sabi ng Panginoon, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. So nakalaya yung kanyang anak. Tingnan nyo itong Canaanite is a Gentile, pagans. Pero paano natanggap niya yung himala mula sa Diyos? Dahil itong babae, ay nung sinabi ng Panginoon na hindi marapat na ang tinapay ng mga bata ay ibigay sa mga aso, pero sumagot ang babae, ang sabi niya, totoo Panginoon, na yung aso ay kumakain sa mga nahuhulog na mga kanin mula sa lamesa ng kanyang masters. At alam nyo, sa harap ng Panginoon, doon i-declare, doon sinabi ng babae, in the presence of the Lord Jesus, na yung kanyang allegiance kay Satan bilang siya po ay pagans by nature or Gentile, Canaanite, ay nailipat niya yung kanyang allegiance to Jesus Christ being His master. So tinalikdan niya yung master niya na si Satan. At nailipat niya yung kanyang master kay Jesus in the presence of Jesus. Yun yung qualification na ang lahat ay magiging karapat-dapat
sa himala na manggagaling sa Diyos. Dahil hindi maaari na tayo po ay sabihin na kung gumaling tayo, sasabihin natin na ang Diyos ang nagpagaling sa atin. Maaring si Satan, dahil siya yung Diyos ng kadiliman. Dahil makikita po ninyo, noong pong nagkasala ang ating ninuno, si Adan, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Dahil sa iyo, Adan, pinakinggan mo ang tinig ng babae. Cursed is the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. At doon sa sunod na versikulo, verse 18, thorns and thistles you shall eat, even the herbs of the field, and you shall eat bread through the sweat of your face, until that body shall return to the ground where it came from. So, ibig pong sabihin na nung ipinanganak na tayo, punong-puno na tayo ng sakit. Dahil yung mga nararamdaman natin sa katawan, that is a manifestation or symptoms ng sakit na nasa loob ng ating katawan. Dahil yung advocacy ni Satan, na sinabi ng Panginoong Hesus in John 10:10, He came to kill, to destroy, and to steal man's life. So yun yung dahilan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sorrows you shall eat all the days of your life. Hindi natin matatakasan yung sakit, yung mga problema, yung kagutuman, lahat na yan. Sickness and diseases and infirmities ay nandun na naka-mount sa ating mga buhay. Kaya kapag lumabas na yung symptoms, may sakit. At yun yung hinihiling sa Diyos na pagalingin niya. Dahil sa pag-aakala na dahil tayo ay Christian nation, may connection na tayo sa Diyos. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, huwag kayong maniniwala. Dahil mga false prophet and false Christ, they will perform great signs and wonders. Makikita nyo sa television, maraming nagpapagaling, oras ng himala ay anduroon. Maraming lumalakad, hallelujah! Pero tandaan po ninyo na yung nangyari, nagkaroon ng mga kagalingan na sa kanilang physical na katawan, pero yung sinasabi ng Panginoon sa mga Pharisees dahil sa impormasyon o doktrina na dumating sa kanyang bayan, ang sabi niya ay ang nililinisan lang nila. In Matthew chapter 23, verse 25, ang sabi ay yung labas lamang ng tasa at mga plato ang nalilinisan. Pero sa loob, napakarumi. Nang sabi ng Panginoon na para kayong, sabi niya, mga at nitso or tomb na napinturahan ng puti na napakaganda sa labas pero sa loob ay nandoon ang tao, buto ng tao na namatay andun sa loob. Ganon po yung kalalagayan natin. Kahit gumaling ka physically. Dahil once na gumaling ka physically, ibig sabihin, pinagtitibay ang kingdom ni Satan, yung kanyang strongholds, upang lalo lang tayo madiin doon sa pag-i-slave ng sarili nating katawan bilang tayo'y tao, bilang kaluluwa. Naging slave tayo, di natin alam, sunod-sunuran tayo. Kaya makikita po natin, kahit na sasabihin natin na, Pastor, ito kilala ko na ang Diyos, pero makikita po ninyo, napakahalaga pa rin yung mga material na bagay. Diba? Sasabihin, mga tunay na Kristiyano, mga tunay na iglesia, pero iisa tayo kay Kristo, sabi na ito ay isang katawan.
Pero bakit yung mga malalaking mga grupo, mga mega church, organization, sila-sila lang, yung mga maliliit hindi nila napapansin. Bakit? Dahil hindi magkakaroon ng pagiging isang lahat dahil natatakot sila na yung kanilang pananalapi ay mabawasan kapag pumasok ito. Kaya ganun ang nangyayari. Andun pa rin yung pagpapahalaga ng material na bagay. Pero kung titingnan po natin in the book of Acts, and that was the great miracle that was happened sa mga Israelitas, na bagamat sila ay nahulog sa mundong ito, and they become sinners, na katulad po natin, ay anduroon yung kanilang pagpapalaga sa bawat mga physical na buhay, mga pagkain, lahat na yan, pero nung dumating yung dakilang himala sa kanilang buhay, in Acts chapter 3, di ba? Ibinenta nila yung kanilang mga ari-arian at ito'y ibinigay sa harapan ng mga apostles at ito'y hinati-hati nila ayon sa pangangailangan ng lahat. Hindi na nila inalinta na yung bukas. Gaya ng sinabi ng Panginoon, do not think for tomorrow, let tomorrow think for itself. Pero anong nangyayari sa Kristyanismo? Andun pa rin yung tinatawag na kasakiman, greediness. Kaya hindi nakalaya. Kaya makikita po ninyo, maaaring sabihin natin, Pastor, nung nandito ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling, totoo po yun. Kung babasahin natin doon sa Matthew chapter 10, verse 5, anong sabi niya? This 12 Jesus sent forth and commanded them saying, go not into the way of the Gentiles. Huwag kayong pupunta sa mga daan patungo sa mga hintil. And into any city of the Samaritans. Kahit na sa mga syudad ng mga Samaritans, huwag kayong papasok. Ang sabi ng Panginoon, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. Sa Israelitas ito, dahil ang Panginoon pumunta at nagkatawan tao upang palayain sila from the curse of the law. Dahil sila ay dumating ang sumpa ng batas sa kanila, kaya napabilang silang sinners, yung dinadanas natin, ay dinadanas nila maraming mga may sakit, maraming mga may lepros, marami ang mga namatay, at marami ang nailipin ng mga demonyo. Bakit? Dahil sila po ay nabuhay under the kingdom of Satan nung nahulog na sila because of the curse of the law. Kaya nga, dahil doon sa covenant ng Panginoon, kay Abraham na ito'y binigay an everlasting covenant, kaya obligado na ang Panginoon is going to rescue His people. Kaya ma-rescue niya sila kung siya ay makakalaya sila from the curse of the law. Kaya nung sinabing it is finished, na-fulfill ng Panginoon yung pong law and the prophet in behalf of the Israel. Kaya kinakailangan magkaroon sila ng kagalingan in order na yung pagpasok ng sabi ng Panginoon, preach the kingdom of heaven is at hand. Because doon sa kanyang pagpunta in the cross, sa kanyang kamatayan, siya'y mabuhay at umakyat sa langit, pero bumaba siya at ibinaba na nga yung kingdom because yung bababa ay si Kristo bilang hari. Kaya the kingdom of heaven is at hand. Kaya itong mga Israelitas, kinakailangan anduroon yung kanilang matibay na sandigan to enter into
the presence of the risen Christ, the King. Dahil papasok na sila in the day of regeneration, mare-regenerate na po sila. Kaya yun yung pinagkalooban sila na kailangan bago papasok doon ay makakalaya na sila, makakagaling. Yung mga Israel na ito'y sumunod sa Panginoon, kahit na yung mga iba. Kaya sa kanila lang, kaya maliwanag dito, huwag kayong pupunta sa mga Hintil. Kaya yung babae na Kanaanite, ganun din na sinabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawalang tupa ng Israel. Pero makulit tong babae na Gentile. Kaya nung sinabi ng Kanaanite na maging yung aso Panginoon ay naghihintay ng mumog na mahulog mula sa lamesa ng kanyang master. At yun doon niya na i-proclaim na yung kanyang allegiance kay Satan ay immediately na ilipat niya kay Jesus. Face to face to Jesus. So yun yung kailangan. Dahil bababa ang hari. Bilang si Kristo, na ang tanging kailangan, bago natin maranasan yung himala, ay kinakailangang kumawala tayo mula sa pagkaalipin sa ating sariling katawan na punong-puno ng sakit. Punong-puno ng sakit. At inuulit ko po na hanggat hindi tayo nakakapasok in the presence of the risen Christ, at natanggap the grace of God which is the Holy Ghost, na ito yung magdadala sa atin, yung pananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo, doon wala pa tayong karapatan. Dahil doon sa pagtanggap natin for that grace, dahil ang Panginoon, once na sumuko tayo sa Kanya, He's going to enthrone Himself in our mortal being at damitan niya tayo ng kanyang biyaya, which is the Holy Ghost, para tayo po'y makompleto, spirit, soul, and body. Paulit-ulit kong sinasabi, na ito yung nilikha ng Diyos ng tao in paradise, tripartite being. Ito yung tunay na tao. At kapag naibalik ito, then yung pananampalatayang tunay katulad pananampalataya ni Kristo ay matatanggap mo, and this will be the beginning of your spiritual journey, dahil doon lamang may establish your access to the Father. Kaya nga, yung kagalingan, once na nakapasok ka in the presence of the King, doon na, kahit di mo na sabihin, pagalingin mo ako, Panginoon, but in the presence of the King, lahat ng trabaho ng demonyo ay mawawala sa iyo. Trabaho ng demonyo yan eh. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kapatid na kung may nararamdaman kayo, huwag niyong i-declare. Kaya nga sinabi ng Panginoon ni Pablo na siniling ko sa Panginoon, sabi niya na alisin niya itong thorns na nararamdaman ko. But sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. 3 beses kong hiniling, my grace is sufficient for you. Ibig pong sabihin ay kinakailangan nakafocus tayo sa Kanya upang yung nararamdaman natin ay hindi mo na mararamdaman. Dahil maaaring at the time na ikaw ay may sakit at sabihin ng Panginoon, uwi ka na doon sa napakagandang siyudad. So, nakahanda na. Kaya makikita nyo si Lazarus in John chapter 11, na maliwanag po na nung na ibinalita na yung kanyang minamahal na kaibigan ay meron siyang sakit. Pero anong sagot na Panginoon? His sickness is not unto death, but is for the glory of God. So, mamamatay na si Lazaro for the glory of God dahil aakyat na siya sa langit. Pero alam ng Panginoon na ang mga Israelitas ay
ay andun yung kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi niya sa mga disipulos niya, halika kayo at gigisingin ko siya. Kaya makikita niyo tunay yung sinabi ng Panginoon. Na nung nandun pa lang sa bungad, sinalubong siya ni Marta. At anong sabi niya? Panginoon, kung sana kung nandito ka, lamang nung may sakit yung kapatid ko, hindi siya na namatay. Inusig pa ang Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon, your brother will rise again. At sinabi pa ni Marta, oo, naniniwala ako that in the last days ay mayroon pong resurrection of the dead. Pero ngayon, yun yung sinasabi ni Marta. Kaya sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Dahil umiiyak na sila, doon nasaktan ang Panginoon ng sabi na umiyak na rin, na kinakailangan pabalikin niya si Lazarus upang maniwala sila. Kaya sabi niya, salamat Ama dahil pinakinggan mo upang maniwala sila. Kasi ito yung pinuntahan ng Panginoon ng kanyang bayan. Andun na yung greatest miracle na ito ay natanggap na ni Lazaro. Pero walang magawa ang Panginoon kundi pabalikin siya sa magulong mundong ito. Na ito yung ninanais ng maraming mga tao. Natatakot na mawala yung mga kayamanan nila. Natatakot na mawala yung mga pagkain. Kaya lagi nilang iniuutos sa hari na bigyan sila ng pagkain, bigyan sila ng lahat ng bagay. Ginawa ng utusan ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa atin, yung ibinigay sa atin na divine amnesty, ayun na po ang daan para lubos na tayo na mahiwalay under the kingdom of Satan. Na yung katawan po natin, na ito'y naging servant ni Satan upang tayo'y maging slave. Kapag ka nakapasok ka in the presence of the king, ibig sabihin, yung pong physical na katawan natin ay siya na ang maging servant. At yung kaluluwa, and the risen Christ ay sila yung magtutrono at mananahan sa katawan na lang. Tahanan na lang ang magiging kalagayan ng katawan. Kaya malaking pagkakaiba. Kaya makikita po ninyo noong dito sa amin, sa barangay Amagbagan, meron pong yung kapatid po natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon noon, ay sobra ang kanyang paglaklak ng alak. Umaga, yun yung pinakakape niya, hanggang dumating yung panahon na sumuka na ng dugo at yung kanyang kidney, liver ay apektado na. Kaya dinala sa ospital pero wala na. Pinauwi na ng ospital at hintayin na lang niya ang kamatayan sa kanilang kubo. Kaya doon sa kanilang barangay, alam mo naman sa mundong ito, kapag kami naghihingalonas, tatanungin na kung saan hihimlay para sa sugal, kape at tinapay. Kaya nung may nagsabi sa akin, sabi, Pastor, puntahan nga natin yung pinsan namin. Sabi ko, sige. Nung pumunta kami, ay yung kanyang yung kanyang ilong, swero, meron pa sa ilong. Wala na, lantang gulay na. May humihinga pa, pero yung ulo na lang na gagalaw niya, hindi na makapagsalita. Ang sabi ko lang sa Panginoon, Lord, sabi ko, with your great favor, bigyan mo siya ng isang pagkakataon na makilala ka ng lubusan. Umuwi kami. Alam niyo po ang nangyari? Madaling araw, pumunta na sa CR, naligo, at naghanap na ng pagkain. Walang araw na hindi dumadalo sa gawain, sa PS doon sa kanila at dito sa kapilya. At makikita niyo yun yung sinasabi
na greatest miracle. Hindi yung kagalingan sa physical. Yung physical ay yun lamang ang daan ng tunay na himala. Dahil ang tunay na himala ay yung ikaw ay lubos na makalaya sa pagkaalipin sa katawan na ito at manahan in the presence of the risen Christ. Kaya makikita ninyo si Pedro. Actually, si Pedro ay pinanganak na sa daigdig na ito under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Dahil nung nahulog ang kanyang bayan, ay about 400 years before the birth of Jesus Christ. Kaya hindi na nila laman ang mga bagay na nangyari, kundi yung doktrina na ito'y ibinangon ng mga Pharisees, which is the theological doctrines. Pagka sinabing theological doctrines, ay kanila pong ininterpret ang scripture orally, at ito yung kanilang ipinamumuhay. Sa pag-aakala na sa kanilang pagtupad nito ay naglilingkod sila sa Diyos. Kagaya natin, diba? Dahil sabi natin that the Bible is the Word of God. Maghahanap ka ng mabubuting mga sinabi. Salamat, Panginoon, dahil dakila ka. Ikaw ay sasabihin, dahil sinabi mo na, Panginoon, na hindi mo kami, alam mo yung plano mo sa amin. I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Diba? Yun yung kiniklaim natin. Kaya meron pong multimillionaire na nagkiklaim yan. Nagtuturo pa nga ng pastor dahil yun yung alam niya maraming pastor na pumatil sa bagyo. Pero hindi nila nauunawaan. Dahil yung word na yun, in book of Jeremiah, is naka-address po sa Israel, hindi po sa atin. And that word, nasabi that I know my plans for you, hindi po isang tao na ito ay naka-addressan niya, kundi the whole Israel as one family. They are one together, not united. At hindi po naka-address sa individual. Kaya dito, nung mabasa ng isang tao, nung naging multimillionaire, inadapt niya ito sa kanyang buhay. Paano yung mga iba? Dahil akala niya na naka-address lang sa kanya. At kinakailangan gayahin natin para maging multimillionaire na rin na tayo. Pero hindi yon yung ganon ang panukala ng Panginoon. Kundi ang nais ng Panginoon ay kinakailangan yung pag-surrender sa Kanya ay yun na yung pagtalikod ng lubusan sa kingdom ni Satan at kanyang servant, which is our physical body, na ito ang nag-slave sa atin bilang kaluluwa. To turn this body into a slave for Christ, the King, and maging sa iyo bilang kaluluwa. Yun po yung kailangan. Kaya ang Panginoon na ang nag-determine kung mananatili pata ang physical na katawan po natin na kanyang dwelling place habang nabubuhay tayo. Kaya kung may nararamdaman ka, kung meron kang ipaubaya mo na sa Kanya. At siya yung mag-focus ka sa Kanya, and you will see that greatest miracle of God manifest in your life. Ang problema kasi kapag may naramdaman tayo, agad-agad na tinatangkilik natin. At sinasabi natin, ang sakit, talagang masakit. Dahil yung isip natin nakapokus sa physical na katawan. Pero kapag nakapokus ka kay Jesus, living in the Spirit, hindi mo mararamdaman yung sakit. Kung meron man, ang sabi ni Pablo, light affliction. Light affliction only. Kaya, huwag tayong makiayon doon sa gusto ni Satan. Dahil ang ginagawa niya ay tayo po ay kanyang ini-evangelize sa pamamagitan ng physical manifestation ng sakit, the corruption of sin.
para tayo ay umagri na tayo ay may sakit nga. Pero sabi ni Jesus, nung kapag pasok natin sa Kanya, sasabihin niya, wala ka ng sakit. Maaari paano namatay? Si Lazaro nga may sakit, hindi siya nanatili doon. Iniwan niya. At 4 na araw na hindi nawala siya doon. Dahil ang sabi niya, his sickness is not unto death, but for the glory of God. Na yung kanyang sakit, mamatay man, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang ibig pong sabihin, maging sa atin. Dahil kahit na anong gawin po natin ang physical na katawan, mamamatay at mamamatay yan. Lalo na pagdating ng huling panahon, kapag nagkaroon na ng gyera, lindol, mamamatay at mamamatay yan. Ang masaklap dito, kapag namatay ang physical na katawan mo, na ikaw ay nananatiling slave sa iyong katawan, sa impyerno ka na pupunta. Kaya po, hindi po yun yung miracle na sinasabi rito. Ang miracle na sinasabi, tingnan ninyo si Peter. Nung siya ay andoroon sa pampang at inaayos niya yung kanyang net. Nung dumating ang Panginoon at sinundan ng maraming mga tao, multitudes. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, pwede bang ipagitna mo konti hiramin ko yung bangka mo, ipagitna mo konti, gagamitin ko, sabi ng Panginoon. Kaya ginawa ni Pedro, ipinagitna niya. At doon lumula ng Panginoon at nangaral. Pagkatapos siya mangaral, ang sabi niya kay Pedro, Pedro, ipagitna mo itong bangka mo ng konti at ihulog mo yung net. Ang sabi ni Pedro, kagabi pa kami namamalakaya, Panginoon, ngunit ni isang dilis wala kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo, sabi, ipinagitna niya. At nung ihinulog yung net, dagsa-dagsang mga isda ang dumating. Sa standard ng tao, yun yung himala. Kaya itinuturo na tingnan mo si Pedro, sabi, yung imposible ay nangyari, kaya kahit na bilyon ang kailangan mo, maniwala ka ng Diyos ay ibubuhos niya sa iyo. Hindi po yun yung himala. Dahil nung nakita ni Pedro, yung nangyari, meron siyang dumating na kaalaman na hindi nakita ng maraming tao. At maging matatalino, nagpatira pa sa harapan ng Panginoon at ang sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Totoo po yun. Dahil nagkasala sila, siya'y naging makasalanan. Nakatulad po natin. Nakita niya na siya ay nasa ilalim na ng kingdom ni Satan. Kaya nagpatira pa. Ang himala doon ay hindi yung isda. Kundi yung isda ay nagamit para makilala ni Pedro yung kanyang sarili na siya na po ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Satan, slave na rin sa physical na buhay. Dahil wala nang ginawa kundi pamalakaya, itustos sa pamilya kasi si Pedro talagang righteous in the sight of men. Walang barkada, walang bisyo, ano pa man, kundi yun lang ginagawa niya. Pero makita nyo, nagpatira pa sa harapan ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. That was the great miracle of God. Dahil nakilala niya ang kanyang sarili. Kayo, nakikilala nyo ba ang inyong sarili? At nakikita nyo ba na kailangan ninyo na katagpuin na the King of Kings? Or manatili sa doktrina ng mga Roman Empire, Roman Catholic, that the Bible is the Word of God. Na dito ninyo katatagpuin hahanapin mga salita ng Panginoon ay i-apply nyo sa buhay ninyo. Nagkaroon na ba ang himala?
na nakita natin na tayo ay mga pagans by nature. At kailangan natin the presence of the risen Christ. Kaya nga, ito yung ginagamit ni Satan para pigilan tayo. At dito tayo nililinlang dahil sa theological doctrines na dumating. Kaya lagi natin inihihingi sa Diyos yung pagpapagaling niya sa atin. Pero di natin alam na dahil doon sa ating paniniwala na tayo'y pinagaling na, talagang gumagaling ka. Pero ang problema, kanino ka naglilingkod? Ito na ba ay taging tahanan ng buhay na Kristo or still, ito ay conquer pa rin ni Satan? Kaya, nasa mga desisyon po natin. At hindi ka makapag-desisyon ng tama kung ang inaakala mo na yung dumating na information sa atin concerning yung katotohanan dahil yung Biblia ay salita ng Diyos, hindi mo matatagpuan the risen Christ. Kaya nga nung sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulos na nandito siya, John chapter 5 verse 39, lagi kong kinukot ito. Dahil ito na rin ang address sa atin. Nang sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. At totoo dahil ito ay nagpapatunay sa akin. Verse 40, pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Ganon din po yung sinasabi sa atin. Nandito ako, sabi ng Panginoon. I am the risen Christ, the omnipresent God. Binabasa ninyo ang Biblia. Pero ang turo ng tao through their intellect and their interpretation, dito kayo humahanga, dito kayo yumayakap. Pero nandito ako, bakit hindi kayo pupunta sa akin? Dahil ang Biblia, ang pinaka-greatest message na nanduroon na makikita natin ay yung pong the existence of the risen Christ here on planet Earth. At kung andito siya, na ang layunin, Matthew chapter 25 verse 31, na ang kanyang layunin is to enthrone Himself in our mortal being. Paano makapag-enthrone kung nakayakap tayo sa katuruan ng tao? At inuusig natin siya na siya ay nagpapagaling sa atin at ginagamit naman ni Satan itong gumaling na physical na katawan. Kagaya yung binuhay ng pare na patay. Sabi nila, himala ng Diyos. Hallelujah. Pero kung yung namatay ay sabungero, nung nabuhay, sabungero pa rin. So ibig sabihin, still, hawak ni Satan. Kaya nga kapag gumagaling ang physical na katawan, lalong pinagtitibay yung stronghold ni Satan, which is our physical body, upang tayo po ay mabilanggo at maging slave sa sarili nating katawan. Maring sabihin natin, Pastor, daw hindi natin kailangan kagalingan, pumasok ka in the presence of the risen Christ. Para kung kumaling ang physical na katawan mo, hindi na si Satanas ang gagamit yan, kundi ang buhay na hari, Jesus Christ. Yun yung tunay na himala. Kaya makikita po natin, sasabihin, himala ng Diyos, Pastor. Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Noong wala pa itong regeneration, nagkanya-kanya na ang mga Israelitas sa kanilang pamilya. Pero ano itong sinasabi ng Acts chapter 4? Basahin ko po sa inyo. By stretching forth thine hand,
to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. And the multitude of them that believe were of one heart. Ito yung mga gumaling. Ito yung nakatanggap ng himala. Kasi sa ating pagans by nature, may meron pong corruption sa physical na katawan o wala, may sakit ka. Dahil sakit ang dala ng kingdom ni Satan, ang paghahari ni Satan. Kaya, and they were all filled with and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that ought of the things which he possessed. Makikita nyo, one heart and one soul. Pero kung titingnan natin na sasabihin itong gawain ng JIL, itong gagawain ng mga Jesus Reign, itong gawain na ito ay gawain ng tunay na Diyos. Pero paramihan. At ang naitataas yung pangalan ng organisasyon at yung pastor na tumatayo. Walang of one heart and one soul. Na ito yung dapat mangyari, na yun yung sinabi ni Pablo in Ephesians chapter 2, verse 15, that he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contain ordinances, to make to him in himself the twain, the Jew and the Gentiles, make new men. The Jew and the Gentile make new men. They will be one together. Hindi united. Kundi lahat ng mga gumaling sa kamay ng Diyos ay magiging iisang puso at iisang kaluluwa. With one word and one language. Ngayon, meron bang ganun? Kapag nag-away yung dalawang organisasyon, sasabihin, bahala kayo dyan, kami naman magsusulit. Diba? Ganyan ang mga reason, kanya-kanya. Hindi po yun yung panukala ng Diyos. Dahil ang pintig ng puso ng Panginoon ang sabi niya, na sana'y sila'y maging isa, na katulad natin, Ama, na tayo ay iisa. That the world may know na ang tanging paraan para magkaroon ng massive evangelistic campaign ay ito ay isakatuparan, the heartbeat of God. Na makita ang Pilipinas ng lahat ng mga tumatayo na nagpapakilala that they are serving the living God, ay dapat ito ay makita na yung tunay na himala ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan na nabuo na maging isa ang lahat. Ibig sabihin, pagka isa ang lahat, nakatawid na tayo from darkness to light, from the kingdom of Satan to the kingdom of God, dahil nakaharap na tayo sa Hari, the King of Kings. Kaso ang ginagawa ngayon, yung sinabi ng Panginoon, maging sa TV ay yung power of healing, kagalingan, that they perform signs and wonders na kahit na hindi pa na ipapakilala ang buhay na Kristo, kundi na ipapaalam sa kanila ayon sa nasusulat. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan upang makamtan natin the greatest miracle na dapat ito yung ating pong mithiin, magdesisyon na po tayo na sumuko. Pagka sinabing sumuko, hindi ka na mapipigilan ni Satan. Dahil yung kalooban natin ang siyang magiging nasa gitna. Whether na si Satan ang bibigyan mo ng kapamahalaan sa buhay mo or yung hari si Jesus Christ, magdesisyon ka at lumabas ka na mula doon sa pagkaalipin ng sarili mong katawan, and let this body be slave by your soul. Maging slave ito. Hindi yung katawan ang magiging servant at ikaw bilang kaluluwang slave.
Yun po yung tinatawag na tunay na larawan ng kaligtasan. When you enter into the presence of the risen Christ. Kaya po mahal tayo lahat ng Panginoon. Ang gusto niya ay yung sumuko tayo sa Kanya. At iwanan na natin yung kingdom na pinagmulan po natin. Kaya yun lamang po at magandang gabi po sa inyo lahat. Father, thank you for this scripture that you have opened unto us today. We pray, Lord, that all words that is going to be, that ito'y pahayag, Panginoon, ay mag-penetrate sa bawat buhay ng lahat. Salamat po and bless everyone. And thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen.